Ang ulan ay tumatama sa bubong na parang sipol ng isang matagal ng babala. Nasa harap ng bintana si Miguel, nakatanaw sa madilim na langit ng Maynila, habang ang kape sa tasa niya ay hindi na niya namamalayang lumamig. 3 buwan na siyang walang trabaho. Ang dating sigurado niyang kinabukasan ngayon ay parang alikabok na lang sa hangin, wala ng direksyon, wala ng saysay. Anong nangyari sa akin? Bulong niya sa sarili. Walang sumagot. Tanging ang ugong ng kotse sa labas at ang kulog na papalapit. Si Miguel ay isang graphic designer noon sa isang maliit pero respetadong advertising firm. Maayos ang sweldo, sapat para sa luho paminsan-minsan. May sariling kondo, sariling buhay. Ngunit nang biglang magsara ang kumpanya, dahil sa pandemyang hindi na matandaan kung kailan nagsimula, unti-unting nagkandabuhol-buhol ang lahat. Umuupa na lang siya ngayon sa isang maliit na kwarto, at ang natitirang ipon ay mabilis na nauubos. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa pinsan niyang si Lara. Miguel, pupunta kami bukas sa bahay ni Lola para linisin yung mga gamit. Gusto mong sumama? Bukas. Sige na nga. Walang gana pero may halong hiya. Matagal na rin siyang hindi nakabisita sa lumang bahay ng kanyang lola na pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, habang binubuksan niya ang gate ng bahay ni Lola, sumalubong agad sa kanya ang amoy ng alikabok, kahoy, at kandilang luma. May kakaibang lamig na bumalot sa katawan niya, pero hindi malamig na pisikal, parang lamig na humahawak sa loob, sa kaluluwa. Nandito sa sala yung mga kahon. Pili ka kung ano nang gusto mong dalhin, sabi ni Lara habang pinupunasan ang mga estante. Tahimik lang si Miguel. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lumang aparador. May isang kahon na puno ng mga lumang aklat. Binuksan niya ito at nagsimula siyang maghalungkat, mga Biblia, mga nobela, prayer book na may pangalan ni Lola. At doon niya nakita ang isang lumang estampa, medyo kupas na, may punit sa gilid, at halos hindi mo na mabasa ang pangalan ng santo. Pero ang mga mata sa larawan ay malinaw pa rin, malalim, mapagmasid, at tila ba nakatingin direkta sa kanya. Padre Angelo. Parang may dumaloy na kuryente sa kanyang braso. Napaupo siya. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang estampa na inilagay niya sa ibabaw ng lamesa. Tila ba may hindi mapangalanang pakiramdam ang humahaplos sa kanya, takot, kuryosidad, o baka pag-asa. 2:00 na ng madaling araw nang siya ay makatulog. At doon nagsimula ang panaginip. Panaginip. Nasa gitna siya ng isang malawak na lugar na puro kadiliman. Walang langit, walang lupa, parang wala siyang tinutungtungan. Ngunit sa gitna ng dilim, may 3 bagay na biglang lumitaw. Una, isang bahay, simple, gawa sa kahoy, pero may liwanag na umaagos mula sa loob. May naririnig siyang tinig ng isang babaeng nagdadasal. Pangalawa, isang puso, pulang-pula pero may mga sugat. Kahit sugatan, tumitibok pa rin ito ng malakas. Pangatlo, isang kandila, nag-iisa sa gitna ng malakas na ulan, pero hindi namamatay ang apoy. Lalo pang lumalakas ang ilaw nito. Sa likod ng mga bagay na ito, may lumabas na anino ng isang lalaking nakaitim na kasuotang pari. Nakatalikod, ngunit nararamdaman ni Miguel ang bigat ng presensya nito. Tumingin ang pari sa kanya at marahang nagsalita. Ang mga may mata ay makakakita. Ang may pananampalataya, makakaramdam. At ang may sugat ay gagaling. Nagising si Miguel ng hingal na hingal, basang-basa ng pawis. Tiningnan niya ang oras, 4:33 diyan, tumingin siya sa estampa ng Padre Angelo sa lamesa. Nandoon pa rin ito, ngunit ngayon, parang mas malinaw na ang mga mata nito. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung panaginip lang ba yon o may ibig sabihin. Kinabukasan, habang nagkakape, tinawagan niya si Lara. Uy, Lara. Yung estampa kahapon. May alam ka ba tungkol kay Padre Angelo? Enan? Siya yung parang patron saint ni Lola. Lagi niya yang dala sa bag niya. Bakit mo na itanong? Wala lang napaginipan ko kagabi. Tahimik sa kabilang linya. Miguel, alam mo bang nung bago mamatay si Lola, paulit-ulit niyang sinasabi na ipagdasal si Miguel, ipagdasal si Miguel. Baka hindi aksidente na ikaw ang nakakita nun. Hindi na siya nakasagot. Sa gabing yon, habang tinitingnan muli ang estampa, may nagbago kay Miguel. Hindi pa niya alam kung ano. Pero may sigurado siya, sa unang pagkakataon sa ilang buwan, naramdaman niya na baka hindi pa tapos ang lahat.
At sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting sumisindi ang liwanag ng isang kandila, maliit pa, pero totoo. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Makalipas ang ilang araw mula nang napanaginipan niya ang tatlong simbolo at ang misteryosong pari, si Miguel ay parang taong nagigising mula sa isang matagal na pagkakatulog. Hindi dramatic, hindi biglaan, kundi unti-unti, marahan. Sa bawat araw, tila ba may bahagyang pihit ang mundo niya. Habang naglalakad siya pauwi mula sa grocery, nadaanan niya ang isang matandang simbahan na dati hindi man lang niya pinapansin. Ngunit ngayon, para bang may humihila sa kanya papasok. Napalingon siya. Bukas ang gate, tahimik, at may amoy ng insenso sa hangin. Isang silip lang, bulong niya sa sarili. Sa loob, halos walang tao. Isang matandang lalaki ang naglilinis sa gilid. Sa altar, nakasindi ang ilang kandila, at sa isang gilid ng simbahan, may isang matandang babae na nakaupo, nakapikit, tila ba nakikipag-usap sa langit sa sarili niyang katahimikan. Tahimik na umupo si Miguel sa huling bangko. Dito siya muling dinalaw ng alaala, ang batang siya, hawak ang kamay ng kanyang lola, nagro-rosaryo tuwing gabi, nagsisimba tuwing linggo. Hindi niya alam kung kailan siya tuluyang lumayo sa lahat ng iyon. Marahil nang magsimulang maging mas busy, o nang maranasang mabigo sa panalangin na hindi sinagot. Isa ka rin ba sa mga anak niyang matagal nang nawawala? Hindi niya agad napansin na ang matandang babae ay lumapit na at nakaupo sa tabi niya. Ha? Pasensya na po, sagot ni Miguel, medyo nagulat. Wala lang. Madalas kasing naupo diyan ang mga nawawala, yung mga nagtatago sa katahimikan ng Diyos. Napatingin si Miguel. May kakaibang init sa boses ng babae, parang hindi siya hinuhusgahan, parang nauunawaan siya. Ako nga po pala, Miguel. First time ko ulit dito sa matagal na panahon. Ako si Aling Rosa. Hindi kita kilala, pero alam ko ang mga mata ng taong hinahanap ang Diyos kahit ayaw pa nilang aminin. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Ibinahagi ni Miguel ang panaginip, ang estampa, at ang kanyang pakiramdam na parang may gustong sabihin ang langit, pero hindi niya marinig. Hindi lahat ng grasya ay dumarating bilang milagro, sabi ni Aling Rosa. Minsan, dumarating sila bilang tatlong bagay na akala natin ay pangkaraniwan, pero sila pala ang tatlong marka ng mga taong pinili. Anong marka? Una, may taong nagdadasal para sa iyo, isang pamilya, kaibigan, o kahit lola mong matagal nang yumao. Pangalawa, kahit sugatan ka, may lakas ka pa ring tumayo. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, nagdadasal ka pa rin kahit parang walang nakikinig. Tahimik si Miguel. Tinamaan siya sa huli. Kahit walang sagot, tanong niya. Lalo na kapag walang sagot, sagot ni Aling Rosa. Ang mga panalangin sinasambit sa dilim ang pinakamalalakas sa langit. Pag-uwi niya, hindi mawala sa isip ni Miguel ang sinabi ng babae. Naalala niya ang huling oras ng kanyang lola sa ospital. Wala siyang naiambag noon kundi pag-upo sa tabi nito habang lumalalim ang gabi. Pero sa gitna ng kahinaan nito, nakita niya kung paano pa rin ito humawak sa rosaryo, mahigpit, puno ng pananalig. Tumayo si Miguel at hinanap ang lumang kahon ng mga gamit mula sa bahay ni Lola. Hinukay niya hanggang makita ang isang lumat kulay krem na diary. Ang sulat kamay ay pamilyar kay Lola. Binuklat niya ang unang pahina. Panginoon, iligtas mo si Miguel. Ilawan mo ang kanyang landas, kahit pa ito ay hindi niya nakikita. Naramdaman niyang may kumurot sa dibdib niya. Hindi niya inasahan na maging sa mga huling taon ng kanyang lola, siya pa rin ang laman ng panalangin nito. At sa likod ng mga pagkabigo niya, may isang taong araw-araw na humihiling ng liwanag para sa kanya. Sa sumunod na araw, habang naglalakad papuntang terminal, nadaanan niya ang isang babae na may bitbit na bata. Umiiyak ito. Nilapitan niya. Ate, okay lang po ba kayo? Naiwan ko iyong pamasahe ko. Ayoko sanang manghingi pero wala na talaga ako. Tahimik siyang nag-abot ng 100. Hindi po ito malaking bagay pero baka makatulong. Napatingin sa kanya ang babae, puno ng luha ang mata. Salamat. Ipagdarasal ko po kayo. Hindi siya nakapagsalita. Umiling siya, napangiti ng bahagya at tumalikod. Pero habang papalayo, may naramdaman siyang kakaiba, parang may nag-bless sa kanya sa hangin. Sa loob ng linggong iyon, nagsimula siyang magising ng mas maaga. Nagsusulat siya ng mga alaala, umaasang maunawaan ng lahat.
Isang gabi, habang tahimik na nakatitig sa kisam, bigla siyang nagsalita. Kung nandyan ka pa talaga, hindi ko hinihingi ang sagot. Gusto ko lang maramdaman na hindi ka pa tuluyang nawala. Walang sagot. Walang ilaw na sumindi. Walang boses sa hangin. Pero kinabukasan, nagising siyang may kakaibang kapayapaan sa dibdib. Tahimik pa rin ang langit, pero hindi na nakakatakot. Tila ba ang katahimikan ay may sinasabi rin? Muling bumalik si Miguel sa simbahan. Umupo sa parehong bangko. Wala si Aling Rosa. Pero sa likod ng bangko, may nakapatong na maliit na papel. Ang pananampalataya ay hindi laging nararamdaman. Minsan, ito ay pinipili. Hey! Hawak-hawak ang papel, napatingala si Miguel sa altar. 3 marka. Isang lola na nagdasal para sa kanya. Isang katawan na kahit pagod, tumatayo pa rin. At isang panalangin na, kahit walang kasiguruhan, ay patuloy na lumalabas sa puso niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang tanong. Kung totoo nga kung pinili nga ako, bakit parang nahuhulog pa rin ako? At sa tanong na yon, babalik ang anino ng panaginip. Mula nang bumalik si Miguel sa simbahan, tila ba unti-unting sumisibol sa kanyang kaluluwa ang isang bagay na matagal nang natuyot, pananampalataya. Hindi pa buo, hindi pa malakas, pero naroon. Tulad ng isang halamang tumubo sa pagitan ng semento, patuloy siyang gumigising araw-araw na may konting lakas para muling sumubo. Ngunit habang tumitibay ang panlabas na anyo, sa loob niya ay may gumagalaw pa ring bagyo. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, naroon pa rin ang tanong. Bakit ako? Bakit ngayon? Isang gabi, habang binabasa niya muli ang lumang diary ng kanyang lola, natagpuan niya ang isang pahinang tiniklop. Binuklat niya iyon at nabasa. July Siyam, Miguel ay galit sa lahat. Pero alam ko, mas galit siya sa sarili. Lord, kung pwede lang, kunin niyo ang bigat sa puso niya at ilipat sa akin. Huwag niyo siyang bitawan, kahit pa siya na mismo ang bumitiw. Napahawak si Miguel sa papel. Tuluyan na siyang napaiyak. Bigla niyang naalala ang gabi ng kanyang ika-25 na kaarawan, isang pagtatalo sa hapagkainan. Sumigaw siya sa ama, itinapon ang pinggan, at tuluyang lumayas mula sa bahay. Mula noon, hindi na siya muling bumalik. Simula noon, iniwasan niya ang mga kapatid, hindi sumasagot sa mga tawag, at sinarado ang puso niya sa sinumang humihingi ng paliwanag. Kinagabihan, muling nanaginip si Miguel. Muli siyang nasa gitna ng dilim. Ngunit ngayon, may liwanag na sa malayo, hindi galing sa bahay, kundi sa isang taong papalapit. Ito na naman siya, ang pari sa itim, si Padre Angelo. Ngunit ngayong gabi, mas malinaw ang kanyang anyo. Mahaba ang kanyang buhok, may mga linya sa mukha, at ang mga mata niya ay tila nakalulungkot, ngunit puno ng awa. Tahimik itong lumapit, inabot ang kanyang mga kamay, at ipinakita ang palad. May mga marka. Malalim. May dugo, ngunit hindi masakit ang itsura, kundi payapa. May bigat, ngunit may kapayapaan. Hindi ka sirang tao, Miguel. Isa kang nililok. At ang hinuhubog, kadalasan, masakit bago gumanda. Pagkagising niya, dama niya ang init ng hangin, malapit ng umulan. Ngunit hindi ulan ang bumabagabag sa kanya, kundi ang panaginip. Parang may iniwang kirot sa dibdib, pero may kasama ring aliwalas. Dahil sa panaginip, napagpasyahan niyang harapin ang matagal ng tinatakasan, ang kanyang pamilya. Tumawag siya kay Lara. Pwede bang sumama ka sa akin sa bahay nila Kuya Leo? Gusto ko na silang makita. Sigurado ka, tanong ni Lara. Matagal na ring hinintay iyan ng kuya mo. Nagkita sila kinabukasan. Habang nagmamaneho si Lara, tahimik lang si Miguel. Parang siya'y batang ilalapit muli sa apoy. Pagdating sa bahay, ang unang sumalubong sa kanya ay ang panganay nilang kapatid. Miguel, tanong ni Leo, gulat at may halong kaba. Tumango lang si Miguel. Kuya, pasensya na. Tahimik si Leo. Ilang segundo ng tensyon. At biglang yumakap. Mahigpit. Parang hindi na sila muling maghihiwalay. Sa loob ng bahay, naroon ang nanay nila, mas payat na, may baston na ngayon. Nang makita siya, tila ba hindi makapaniwala. Miguel, anak, Napaluha ang matanda. Walang salitang sapat, kaya niyakap na lang siya ni Miguel. Hindi siya humingi ng kapatawaran sa salita, pero ipinadama niya ito sa bawat luha, sa bawat yakap, sa bawat paghawak sa kamay ng kanyang ina.
Habang kumakain sila ng hapunan, simpleng sinigang at pritong bangus, parang bumalik ang tahimik na init ng tahanan. Walang sermon, walang pagbabalik-tanaw sa galit. Tanging presensya ng bawat isa ang nagsasabing sapat na ang pagkakahiwalay. Matapos ang hapunan, kinausap siya ng kanyang ina sa veranda habang umiinom ng mainit na tsaa. Alam mo ba, kahit hindi ka sumasagot, araw-araw akong nagrorosaryo para sa'yo. Alam ko na po ngayon lang, sagot ni Miguel, halos pabulong. Hindi ko man nasagot lahat ng tanong mo anak, pero kahit katahimikan, ginagamit ng Diyos para magsalita. Napatingin siya sa langit. Maulap. Walang bituin. Pero naroon pa rin ang pakiramdam ng liwanag. Pag-uwi niya, muling binuklat ni Miguel ang diary ng kanyang lola. Isinulat niya sa dulo. Ngayon ko lang naintindihan, Lola. Hindi ako iniwan. Ako lang ang tumalikod. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang magdasal tuwing gabi, hindi mahaba, hindi komplikado. Isang salamat, isang tulungan mo ako, at isang gabayan mo ako. At bawat gabi, parang may bigat na natatanggal sa dibdib niya. Linggo, bumalik siya sa simbahan. Muling umupo sa likod. Wala na si Aling Rosa. Ngunit sa harap ng altar, isang batang lalaki ang nakaluhod. Maya-maya, lumapit ito kay Miguel at may iniabot na papel. Sabi ng matandang babae, bigay ko raw to sa iyo kung makita kita. Binuksan ni Miguel ang papel. Ang sugat ay hindi laging sumpa. Minsan, ito ang pinto ng grasya. Yay! Muling sumariwa sa isip niya ang tatlong marka. Ang lola niyang matagal nang yumaw, ngunit hindi tumigil sa pananalangin para sa kanya. Ang katawan niyang kahit pagod at sugatan, may lakas pa ring tumayo. Ang pananalig na kahit walang kasiguruhan, patuloy na nabubuhay. Hindi niya kailangang maging banal. Hindi niya kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay magpatuloy. At doon niya muling nakita sa panaginip ang pari. Ngunit ngayon, bumiti na ito. Isa ka sa kanila. Isa sa mga may marka. At oras na para gamitin mo ito para sa iba. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting bumalik si Miguel sa mundo, pero hindi na bilang dating siya. Hindi na siya lumalakad na parang hinahabol ng anino ng sarili niyang pagkabigo. Sa halip, tila babawat hakbang niya ngayon ay may gabay, hindi laging maliwanag, pero buong loob. Hindi niya kailanman inaakalang ang simpleng paghawak sa estampa ni Padre Angelo ay magiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. At ngayon, kahit wala pa rin siyang trabaho, kahit hindi pa rin ganap ang katiyakan sa hinaharap, natutunan na niyang tumingin sa kasalukuyan bilang biyaya. Isang araw, habang nililinis niya ang mga lumang gamit ng kanyang ina, natagpuan niya ang isang A-badge, Sta. Teresa Community Hospital, Senior Nurse Supervisor, Lourdes E. Valencia. Nakangiti siyang napailing. Ang nanay ko, tahimik lang pero mandirigma pala. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Noong bata pa siya, madalas siyang isama ni nanay sa ospital tuwing walang pasok, hindi para magpasyal, kundi para mag-volunteer sa pamimigay ng lugaw sa mga pasyente. Noong una, kinaiinisan niya ito. Pero ngayon, tila ba ito na ang kanyang dapat balikan? Kinabukasan, muling binalikan ni Miguel ang ospital. Pareho pa rin ang amoy, gamot, antiseptiko, at pag-asa. Lumapit siya sa front desk at nagtanong kung pwedeng mag-volunteer. Kahit tagakopkop lang ng mga pasyenteng walang bantay. Hindi po ako doktor, pero may oras ako. Pinayagan siya. 1, 2 beses sa isang linggo, pumupunta si Miguel. Nakikipagkwentuhan sa matatanda. Nagdadala ng kape sa bantay. Nagbabasa ng Biblia para sa mga hindi na makakita. Hindi niya ito ginagawa bilang kabayaran. Ginagawa niya ito bilang pasasalamat. Isang gabi, pagkatapos ng duty sa ospital, naisip niyang tumawag sa kanyang kapatid na si Leo. Kuya, may ideya ako sa bahay ni Lola. Gusto mong ayusin natin yon? Gawing parang lugar ng panalangin. Gawing chapel, biro ni Leo. Hindi naman ganoon. Isang lugar para sa mga taong katulad ko. Yung naliligaw pero gustong makabalik. At ganoon nga ang nangyari. Sa tulong ng ilang kaibigan ni Lara, inayos nila ang lumang bahay ni Lola. Tinanggal ang mga sapot, pininturahan ang mga dingding, inayos ang lumang altar. Walang ingrandeng karatula, walang seremonya. Isang mesa, ilang upuan, isang estampa ni Padre Angelo, at isang kahon para sa mga sulat panalangin.
Bawat linggo ng gabi, nagsasama-sama sila, 3, 5, minsan 7, para manahimik, magbahagi, at magdasal. Walang leader. Walang liturhiya. Tanging mga pusong handang makinig at makiramay. Sa ika-5 linggo, dumalo si Aling Rosa. Sabi ko na nga ba, ikaw nga ang nakita ko sa simbahan, ani Miguel, mumiti. At sabi ko na nga rin, may tatanggap sa tawag, sagot ng matanda. Nagtagal si Aling Rosa sa grupo ng ilang linggo. Bago siya tuluyang lumipat sa probinsya, iniwan niya kay Miguel ang isang maliit na kahon. Sa loob ay ang kanyang lumang rosaryo, isang liham na nagsasabing, "Ipinasa ko sa iyo ang apoy. Panatilihin mo itong sindi." Hey! Sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, may mga gabi pa ring tahimik si Miguel. May mga pagkakataong bumabalik ang lumanyang takot, kawalan ng direksyon, ang katahimikan ng Diyos, ang takot na baka ang lahat ay pansamantala lamang. Ngunit sa tuwing bumabalik ang alinlangan, binabalikan niya ang 3 marka. Una, ang pagmamahal ng kanyang pamilya na kahit hindi perpekto, ay nanatiling nakapulupot sa kanya. Ikalawa, ang lakas ng kanyang katawan, hindi dahil wala siyang sakit, kundi dahil natutunan niyang yakapin ang kahinaan. Ikatlo, ang pananalig na kahit walang sagot ay panatana. Isang gabi, mag-isa siya sa bahay. Nakaupo sa lumang mesa ni Lola. May sinding kandila sa harapan niya. Tahimik ang paligid. Tila ba nakatigil ang mundo? Sa liwanag ng kandila, nakita niya ang sarili sa salamin ng lumang aparador. Hindi na siya mukhang basag. Hindi na siya mukhang lito. May linyang na sa kanyang mukha, pero may ilaw na rin sa kanyang mga mata. Hindi na niya hinahanap ang milagro. Dahil natutunan na niyang siya mismo pala ay isa na. Kung natapos mo ang video, i-comment ang salitang pinagpala. Mag-subscribe sa channel at i-share sa pamilya at kaibigan.